Mark chapter 3 verse 7 hanggang 12. Pumunta si Jesus at ang mga disciples niya sa Lake Galilee. Sinundan siya doon ng sobrang daming tao na galing sa mga bayan ng Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea at mga lugar sa east ng Jordan. May mga galing pa sa palibot ng Tyre at Sidon. Pinuntahan si Jesus ng lahat ng mga taong ito dahil narinig nila ang tungkol sa mga ginagawa niya. Dahil sa sobrang dami ng tao, sinabihan ni Jesus ang mga disciples na maghanda ng bangka para hindi siya maipit ng napakaraming tao. Dahil marami na siyang pinagaling, nag-uunahan ng lahat ng mga may sakit na makalapit sa kanya para mahawakan siya. Pag nakikita naman siya ng mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, lumuluhod sila sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero mahigpit niyang inutusan ang mga masasamang espiritu na huwag ipapaalam kahit kanino kung sino siya. When you're doing something really great, when you're doing something really good, people will eventually notice you. Hindi mo kailangan i-market, hindi mo kailangan i-advertise, kasi that's the fruit of like doing excellent job. And wala pa akong nakita na gumagawa ng excellent job na hindi nare-recognize eventually. So minsan it would take time, yung minsan naman yung iba ang bilis-bilis na recognize. Pero that's always the case. When you're really good at something, when you're doing it with heart and effort and excellence, skillful hands and integrity of heart, people will definitely notice you. And I know that's not the point of everyone who does it. That's not the goal of everyone who does it. But that's just a regular or normal effect. Kapag ginagalingan mo yung isang bagay, mapapansin at mapapansin. So, ganun nangyari kay Jesus. Narinig ng tao kung paano siya nagpapagaling, kung paano siya magturo, na kakaiba yung way niya ng pagtuturo, may authority. And hindi katunog ng mga tinuturo ng mga religious leaders na napaka-plain na gawin lang kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi yung way ng pagtuturo ni Jesus, hindi kung ano yung nakasulat dun sa Law of Moses eh. Ang tinuturo niya kung ano yung puso, bakit isinulat at bakit inuutos ng Diyos ang mga utos na yon. And very recent nga na pinag-aralan natin na ang heart, ang pinaka-point or pinaka-goal or purpose ng God, why He made all this law, these rules and regulation, is for the benefit of people. Kaya po may batas, hindi po yun para sa Diyos, para po yun sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa kanyang kagandahang loob, in His goodwill, from the beginning, bago pa tayo isilang sa mundo na to, napakaganda na ng plano niya sa atin. So, dahil sa sobrang dami ng tao, sinabihan ni Jesus sa mga disciples na maganda ng bangka para hindi siya maipit ng napakaraming tao. During His time, Jesus' time, being a human being, vulnerable siya for harm, like physical harm. Kapag nagkasiksikan, nagka-stampede, or nadaganan siya, masiksik siya, masuffocate, he can be suffocated, he can be bruised and hurt. Pwede siyang masugatan, magkapasa, mabukulan, masugatan, mabalian, pwede lahat yun mangyari. And as you are doing work for the Lord, you also have to do it with wisdom, kung paano ginawa ni Jesus. Sabi niya, kuha kayo ng bangka para hindi ako maipit. Di ba? And sabi ng mga scholars, meron din daw acoustic effect kapag nasa bangka or nasa tubig ka nagsasalita. Kasi kung tutuusin, i-imaginein mo, sa sobrang dami ng tao, how would they be able to hear kung ano yung tinuturo ni Jesus mula sa bangka? Alam niyo kung paano? Definitely bawal magsalita. And people those times are really parang matindi yung value nila pagdating sa education, pagdating sa mga teachings, kasi nga wala sa kanilang entertainment like what we have. And that's the good part nga nun eh, na pag walang entertainment na kung paano meron tayong media right now, may entertainment din naman sila. They have games, meron din sa kanilang pustahan, sugal, marami rin sa culture nila, kasi nga halo-halo eh. Yung Israel that time na colonized ng Roman Empire,
And people from the Decapolis, the 10 cities around the Jerusalem or the Israel, like great cities around their place, gumagawa ng trade doon sa kanilang capital. And dahil doon, maraming iba't ibang lahi. May entertainment, yes, meron pa rin, pero hindi kagaya nung meron tayo ngayon. Kung paano ka-accessible ang media, entertainment. And because of their culture of rabbi and student, like whenever a rabbi teaches, they will definitely quiet. Talagang walang magsasalita, silent, honor sa sasabihin ng teacher. And maliit na factor na lang yung acoustics ng pag nagboses ka tapos dumaan sa ibabaw ng tubig, may acoustic effect. The only practical way to hear is for Jesus to say it very loud and for people to stay very quiet. Kasi walang amplifier, walang mic, no? So yan, pag nakakita naman siya ng mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, lumuluhod sila sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. This is really interesting. Di ba naalala nyo, I've noted last time, bakit hindi nagsisinungaling yung mga demonyo na sumasapi dun sa mga tao? Yung mga espiritu, masamang espiritu na sumasanib dun sa mga taong sinapian nila. Bakit hindi na lang nila lokohin yung mga tao, iparinig nila sa tao na, ha, ikaw yung hari namin! Sambahin ka, hari ng mga diablo! Ba't hindi sila naggagano na lang para malito yung mga tao? Alam niyo po kung ano yung sagot? Kapag spiritually, your eyes, the spiritual eyes is open, and you can recognize spiritual things, like what these evil spirits do, you cannot stand the glory of Jesus Christ. They cannot tell a lie. Like, they cannot deny who Jesus is. Kahit diablo, kahit masamang espiritu, they cannot deny. Kasi nga spiritually, their eyes are open. So, whenever they see Jesus, they cannot contain it but to shout. Hindi lang basta salita, boy. Napapasigaw talaga sila na, ikaw ang anak ng Diyos! And for those people who are saying that He is only human, pag ang unggoy ng anak, anong lalabas? Unggoy. Pag tao ng anak, tao. Pag ang Diyos, anak ng Diyos. Anak naman ng ano, di ba? Kung hindi mo pa rin matanggap na Diyos siya. Come on. Pero yun, ano naman, anak ng Diyos. So, even evil spirits, even these demons cannot deny that. How are you claiming that you are a follower of Christ, you are a church of Christ, and you can deny it, bruh? That's a mind blown, brain rots. Tung sa whole. Berber patapim, di ba? Paano mo na-deny yung divinity ni Jesus, no? And you're claiming that you are a follower of Him. Like, He is your Lord, and you cannot recognize that He is God. Come on. Pero mahigpit niyang inutusan ng mga masamang espiritu na huwag ipapaalam kahit kanino kung sino siya. So, Jesus don't want to expedite things. Ayaw niyang madaliin yung kanyang pagpako sa krus, no? So, kasi gusto niya pang maraming mapagaling, marami pa siyang ma-reach out. And one thing that isa to sa ugali ng mga taong sumusunod talaga kay Jesus, na they are not about the recognition ng ginagawa nila. They are not really about how would they get known, how will they become famous. What they are really thinking about is how can they be more of service. Kung paano si Jesus, how can He be more of service? How can He be more of mas maraming matulungan, mas maraming mapagaling, mas maraming maligtas sa karamdaman, sa kalungkutan, sa ano pa man, sa maling aral. Ako, yan yung mga kailangan maligtas tayo sa maling aral. So, sa dami ng gusto niyang abutin, hindi niya pinapayagan yung mga masamang espiritu na magsalita when they are in the crowd. People should not know that, guys. Evil spirits, don't speak a word. Sabi, hindi niya pinapayagan magsalita yung mga masamang espiritu. Kasi, the moment na kumalat talaga na that He is the Son of God, ang ibig sabihin po ng Son of God, in their culture and in their background about knowing the Torah,
the law of Moses, that title, Son of God, Son of Man, is referring to Messiah. And Jesus know that that will be the motivation for the execution niya sa krus. Ano yung motivation? Yung blasphemy daw for him being a normal guy claiming that he is the Son of God. Though he really is, he has been accused of blasphemy, claiming of what he is not. Naalala ko lang nung ginagawa to ni Jesus, tong mga pagpapagaling, yung turo niya na kakaiba, ramdam mo yung authority. Parang ang daming way para makita ng mga religious leaders that he could be the guy. He could be the Messiah that we're waiting for. Pero they were not able to do so or to be able to see that because of pride. They think they know God. And actually, sabi ni Jesus, ang layo ng puso nila. One thing na ugali ng mga totoong follower ni Jesus Christ, they're always looking for how they can be of service. They are always looking forward on how they could be of help. Even na ma-inconvenient na sila. I've known some guy who are like this. Na kahit ma-inconveniente na sila, gagawin nila yung gagawin nila. So that they could be of service, so that they could build up the body of Christ, so that they could reach more people with the gospel. And ikaw bilang tao na gustong kumilala, siguro kung pina-follow mo ako hanggang ngayon, 'di ba daily ako nagpo-post ng video. Minsan may mga lumalaktaw na araw na wala. Sobrang busy kasi hindi naman po ako full time sa ganito. May trabaho din po tayo, kailangan kumayod. Pero sabi ko nga, kaya ko naman siya i-daily kasi 10 minutes, 15 minutes lang naman to. One take lang eh. Bihira ako mag second take eh kapag nagpo-full storage na yung yun, napuputol ka lagitnaan, so I have to retake. Pero kadamihan po ng videos, one take lang siya. Kasi parang gusto ko lang ipamuhay yung sinabi ng God na ni Jesus, na pag dumating yung time na haharap ka na sa kanila, pagka matakot ka ano sasabihin, ipaprovide ng Holy Spirit. And that's what I'm doing. So hindi man ako nakasarap ng maraming tao, like physically right now, but with the platform that we have through social medias, everything that you post online will be seen by crowds of people. And kaya yung mga, alam niyo dyan, yung mga tinatouch na ng Holy Spirit to do the same thing, come on! Do the same thing na. Start mo lang. Just start it. Tumalon ka lang. Umpisahan mo lang. And who knows kung sino yung marireach mo na tao, sino yung maaabot nung video mo, nung message mo. And for those who are listening up to now, trying to know Jesus more, trying to know God more, keep on doing it. Huwag tayong magsawang kilalanin ng Diyos, maglaan ng panahon sa Kanya. Kasi everything that we have, it all came from God. Napakaikli lang na itong time na to give to God. And kung kaya mo pa talaga, kung nararamdaman mo na yung urge na talagang after listening, after hearing the message of God, the gospel, the good news, how would this so powerful, mighty God would like humbled himself and became a human just to reach me out para lang abutin ako ng katawang tao, yung Diyos na dakila sa lahat. Deserve din yung paglingkuran ko siya ng buong buhay ko. If you're that man or woman, attend ka ng church malapit sa inyo. Go to church near you. And ako po, if you wanna see me, I go to Victory in U-Belt, Dasma. Nasa Green 2, SMDC. Green 2 Residences. Sa tabi po yan ng Emilio Aguinaldo College sa Dasma. So, meron po tayong 9 a.m., 11 a.m., 3 p.m., and 5 p.m. services every Sunday. Kung ikaw ay campus estudyante, every Sunday 1 p.m. po. And meron tayong Friday hangouts. Tambay lang, di ba? There is power in tambay eh. Lalo na sa mga kabataan, di ba? Uso sa ating tambay. Tambay ka sa church during Friday, pero hindi siya regular eh. But Friday 6 p.m. kapag may schedule, you follow the ENC Dasma.
page in Facebook, so you will see.